Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Ito po muli ang inyong punong maestro, yan Master Ricardo Tixon po. Ngayong araw po ay meron po tayong tatalakayin kung ano po ang pinagkaiba ng expectation at sa reality. Marami pong nag-aaral ng self-defense martial arts na they expect kung ano po yung tinuturo ng kanilang guro na magagawa po nila sa tunay na labanan. There's so many martial arts na nagpapakita ng mga kagandahang exhibition pagdating sa kanilang pagtuturo. But in reality, sa tunay na buhay po o sa katotohanan, ang mga tinuturo pong ito ay hindi po natin magagamit sa tunay na labanan. Kahit na halimbawa ang inyong kalaban ay iisang piraso po lamang, ngunit ang pagtuturo sa inyo, kung titignan ninyo ay napakahusay nyo na. Ngunit pag kayo ay nakipaglaban, malalaman po ninyo na ang inyong pinag-aralan o ang itinuro sa inyo ay hindi pala makatotohanan. Sayang ang mga panahon, araw, at sakit ng katawan ang ginugol ninyo kapag kayo mismo ang nakaalam na ang martial arts na inyong pinag-aaralan ay hindi nyo pala magagamit sa katotohanan. Ako po'y nanggaling na sa mga iba't ibang klase ng martial arts. Tulad po ninyo kung ano ang inyong napag-aralan o inaral bilang self-defense sa inyong sarili. Ngunit sa katotohanan, nagkaroon po ako ng doubt sa lahat ng martial arts na aking natutunan. Dahil meron po palang dapat malaman ang bawat namimili ng self-defense martial arts. Dapat ninyong malaman sa lahat ng nais mag-aral ng self-defense. Tatlong bagay po ang inyo pong dapat malaman kung ang martial arts pong ito ay inyong magagamit sa tunay na labanan. May tatlong bagay po na tinatawag ang Arnis Kamao. Ito po ang L, M, S. What is the meaning of L, M, and S? L, it means long range o malayo ang labanan. Ito po ang tinatawag na malayo ang labanan na pwede mong magamit ang iyong mga paa kahit na ito po ay malayo. Okay? Halimbawa, ito po ang inyong paa. Okay? Maaari po siyang tamaan sa pamamagitan ng iyong mga paa. O di kaya'y sumipa siya, pagsipa niya, maaari mo siyang i-block ng pamamagitan ng iyong paa. Okay. Yan po ang long range. Second, the middle range. Ang middle range po ay ginagamit kadalasan ng mga judo. Okay? Ang judo po ay middle range po. Hawak ang mga damit. Ng mga wrestler, hawak ang mga damit, and then pag nahawakan na inyong damit, saka po kayo igagrab o itothrow o ihahagis po kayo. Ganon din po ang gamit po ng mga aikido, middle range sila. So pag middle range, ito po ang long, middle, pwede ka ring makipaglaban kahit na nasa long range ka. Long range and middle range, pwede mong magamit ang martial arts mo. Okay? So, ang third, dito po tayo nagkakatalo. Short range. Ang short range, ito po yung tinatawag na malapitang labanan o magkadikita na po. Okay? Short, middle, and long range. Sa short range po, halos magkadikit na po inyong mga mukha. Gamit po ito ng mga boxer. Okay? Muay Thai, kickboxing,
and other martial arts na short range po. Okay? Tulad po ng mga jiu-jitsu. Okay? Yan po yung may mga wrestling at kung ano-ano pa po, no? So, short range, middle range, and long range, yan pong tatlong yan ang dapat nyo pong aalamin. Okay? Tulad po ng long range. Sa long range, kapag lumapit yan ng konti, kailangan pag itulak ang tao. Okay? Pag itunulak mo ang tao, saka ka makakasipa gamit ng mga taekwondo. Dahil hindi po sila pwedeng lumapit, talo sila pag malapitan. Pag lumapit sila at ikaw ay short range, gamit mo ang tinatag na Muay Thai, boxing, or kickboxing, o judo, talo na sila. Kasi hindi sila sanay sa middle and short range. Okay? Long range. Middle range naman po. Kapag ang isang kalaban o isang martial arts ay sanay sa middle range, okay? At lumayo siya ng kaunti, kailangan niya lumapit, aatras naman ang kalaban. Lalapit, aatras ang kalaban. So, pag siya ay siya ay lumalayo, lalapit siya. Kaya mangyayari po niya para kayo nagcha-cha-cha. Okay? Lalapit siya, lalayo ang kalaban. Okay? Lalapit, lalayo. Pag lumapit siya, tumira ang kalaban, lalayo naman din. Kasi kailangan middle. Hindi siya pwedeng dumikit. Lalo na pag hindi siya sanay sa short range. Okay? Short range naman po tayo. Ang short range, dito na po nalulugi dito na po nagiging lamang. Yung mga martial artists na hindi sanay sa short range. Okay? Dito po tayo nagiging lamang dahil lalo na po kung ikaw ay boxer or kickboxing, Muay Thai ang ilaban mo, or mga mixed martial arts ang iyong gamit, dito ka na nalalamang kasi hindi sila marunong ng short range. So kapag ang kalaban mo ay middle at long range, okay, pwede kang makatama kahit sabihin mong hindi ka sanay sa mga middle and short range. Dahil like mixed martial arts o tinatawag na Muay Thai, kickboxing, sumisipa po yan sa baba at sumisipa sa taas, sumisipa sa gilid, nagkakatamaan ng mga paa, ano po. So, sa pagpili ng isang martial arts, kung kayo po ay mag-aaral, huwag nyo pong pipiliin yung puro exhibition, lalo na po sa arnis. Ano po, huwag nyo pong pipiliin yung puro exhibition na nakikita ninyo. Okay. Akin lamang pong itatama, ano po, sa tunay na laban, hindi nyo po masasabi kung ano ipapalo ng tao. Lalo na po kung yan ay hindi marunong. Hindi bali, kung yan ay marunong, alam mo kung paano yung uno. Kadalasan 1, 2, okay. Kadalasan buhat araw, sahod ulan. Yan ang mga tawag po sa arnis. So, hindi po sa away kalye, hindi na ganon. Okay? Andyan yung ang haba ng hawak, pamalo, 2x2, itak, kutsilyo. Okay? So, nasanay ka sa kilos na, halimbawa, kutsilyo, nasanay ka, no? Kung kikilos, pagsasaksak ng kanan o kaliwa. Okay? Ganito ang saksak. Kaya halimbawa, may hawak pong kutsilyo, ano po? Ito na po siya. Sasaksak ng ganito, tinuturo sa atin. Tapos, merong tinuturo na ganito, ganyan, ganito. Tapos, yung kutsilyo, i-disarm. So, yun ang po tinatawag na expectation. Ano po? Ina-expect natin na ganitong gagawin ko sa kalaban na to. Pero, isipin po ninyo, kailangan gamitan po natin ang utak, ang pakikipaglaban. Una, tignan mo kung gaano kalakas ang taong yan. Siya ba'y kasing laki ng katawan mo? Siya ba'y
maskulado? Siya ba'y isang tao na pag sinuntok mo sa muka, okay, yung usualing suntok sa muka, kaya ba niyang tanggapin ang suntok mo, o sa isang suntok mo pa lang bubulag ka na ba siya? Okay, yun ang aking pong sinasabi po rito. Kailangan po i-analyze po ninyo ang bawat pakikipaglaban ninyo. Hindi porke Muay Thai ka, kickboxing ka, MMA ka, arnis ka, o taekwondo ka, judo ka, aikido, o anumang martial arts ang meron ka, kung fu, o Shaolin ka man, gamitin mo utak mo. Use your brain. Okay? Gamitin mo utak mo at hindi ang tapang mo. Ang tapang nandyan lang. Pag marunong ka, yumayabang ka. Am I right? Tama ko, di ba? Kapag marunong ka ng isang martial arts, sabi nila, yumayabang ka. Pero ako, nung ako natuto, natatakot na ako lalo. Bakit? Lalo na pag arnis kamao ang ginamit mo at marunong ka ng combat, matatakot ka. Dahil sanay kang tumirada sa lalamunan, tumirada sa mga vital points, lalo na sa parteng ibaba ng lalaki. Okay? Pinakadelikadong bagay. So, mag-isip ka, hindi puro tapang, hindi puro yabang. Kung maaari, mag-aral ka ng isang martial arts, kunin mo. Huwag ka magtatagal dyan. Kunin mo yung mga importanteng bagay. Kunin mo yung mga alam mong mapapakinabangan mo. Aral ka sa kabila, kunin mo yung mga papakinabangan mo. Sa kabila din, ganun din, kunin mo ang mga mapapakinabangan mo. Pagsama-samahin mo. At yun ang tinatawag na totoong self-defense. Gamitan mo ng puso, utak, at kaunting lakas ng katawan. Diyan mo masasabi ng iyong mga natutunan o ang iyong mga ginawa ay tunay mong mapapakinabangan. Maraming salamat po, at magpapakita lamang po ako ng mga kaunting video. Ito po'y kinuha ko sa mga balita na aking pong pinagmamasdan. Ano po, bakit ko ba nasasabi po ito? Dahil po sa mga lumalabas na po mga martial arts na hindi naman natutunan ng bata, hindi naman pinag-aralan, nakikita lang sa video, pero nagagamit po nila ng hindi po tinuturo ng mga instructor or master, ano po, or ng teacher. Walang tamang gabay. Kaya tignan po natin ito kung tama po ba ang aking mga sinasabi po sa inyo. Ano po? So, watch this video. Ang mga ipapakita ko pong video ay lubhang maselan. Ito ay galing sa bawat balita na aking napanood. Ang bawat eksena ay mapanganib. Ngunit, ito ang realidad o totoong labanang kalye.